Well, sa totoo lamang po mga Boca Tribes, sa bahagi pong ito, nais ko pong bigyan ng kaunting payo o isa pong munting advice. Ito pong si Ginoong FLM o si Ginoong Francis Leo Marcos, na siguro po naman wala po namang masama sa aking ipapayo sa inyo. Alam nyo mga Boca Tribes, napapansin ko po lamang, patuloy po sa pagdami ng kanya pong nagiging kaaway. Ito po si Ginoong FLM. Kung bakit po hindi ko po alam. Pero tuloy-tuloy po ng kanyang mga kaaway ay dumadami. Hanggang sa dumadating na po yung punto na kumbaga po ay hindi na po niya nararamdaman na siya safety pa. Sapagkat siguro may ilang mga threat na po siya sa kanyang buhay dahil nga po sa mga pangyayaring nagaganap. Alam mo, kung ako sa iyo, Ginoong FLM, hindi naman masama ang iyong pagbablog. Kanya nga lamang may mga pagkakataon na wag mo'y kagagalit sa akin sapagkat hindi naman ako nagsasalita ng masama laban sa iyo. Ang akin lamang ay nais kong makita mo ang sarili mo sa pamamaraan ng aking pagpapaliwanag at pagbibigay ng payo sa iyo. Sana tanggapin mo ang payo ko bilang payo ng isang taong nagsusumikap na iyong maging kaibigan. Alam mo, Ginoong FLM, mas makabubuti na kung sakaling meron kang pagkakataon para kilalanin mo ng lubos ang iyong sarili. Sabi nga natin, mas makabubuti na kung ikaw ay magpapahayag, una sa lahat yung pamantayan ng katotohanan. At ikalawa, kung maaari, ay huwag kang manghamak ng iyong kapwa. Kung may mga pagkakataon man na nagsasalita ka, kung minsan masyadong masakit ng pakinggan, masyadong masakit ng panoorin ang mga pamamaraan ng iyong sinasalita. Kanya kung minsan nakakahakot ka ng mga tao na po pwedeng magalit sa iyo. Kung minsan nakakahakot ka ng mga tao na bagaman hindi mo pinapanood ka lang, ay naiinis sa'yo. Dahil nga sa may mga pagkakataon na malabis kang magsalita. O yun bang tinatawag natin na parang ikaw ay ikaw na lamang ang may pusong kumikilala sa kapwa at parang ikaw na lamang ang mayroong kakayahan na gumawa ng mga bagay-bagay na iyong ginagawa. Na hindi mo na tinitingnan na may mga pagkakataon na ang katotohanan ay nagsasabi na meron din namang mga tao na kumbagay nakakahigit sa iyo. At sa lahat ng mga bagay na mayroon, may mga taong nakakahigit sa iyo na hindi nag-aasal ng katulad ng pag-aasal mo. Kung siguro man ito ay ginagawa mo bilang pamamaraan na ikaw ay mapansin at maging viral sa social media, ang aking maipapayo sa iyo, baguhin mo. Mas magandang makita ka ng mga manonood na ikaw ay mapagpakumbaba, puno ng pagpapatawad, mapagbigay sa kapwa sa mga panahon ng mga kinakailangan. Ilabas mo tunay mong pagkatao. Kung baga, Ginoong FLM, ilabas mo yung iyong tunay na pagkatao, kung sino ka talaga. Kung totoo na ganyan ka at ikaw na yan, baguhin mo ng kaunti ang iyong pag-uugali, maging mapagpakumbaba ka at magsalita ka ng may karunungan at kaalaman para sa iyong kapwa. At tandaan mo na kung ito ay iyong magagawa, mas malaki ang magiging bunga ng kabutihan nito sa iyo, sapagkat ang kabutihan ay nagbubunga ng kabutihan, ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan, at kung anong ikinikilos at ginagawa mo sa iyong kapwa, yun din ang gagawin sa iyo. Kung mapapansin mo, dahil sa iyong mga pamamaraan ng iyong pagpapahayag, nagkakadamay-damay na kung baga. Ngayon, yung mga dati mong kasama, nagagalit sa iyo. Nandiyan dyan itong si CR, itong si Romy Diaz, narariyan itong si Makagago, narariyan itong si dating Senator Manny Pacquiao, narariyan itong dating tinatawag nilang si Kapitan
Barsaga, at marami pang iba na mga nagtatanim na ng galit at sama ng loob sa iyo. Kaya kung maaari, Ginoong Francis Leo Marcos o kung ano man ang tunay mong pangalan, labas na ako roon. Pero sa akin lang, kung maaari, maging mahinahon ka sa iyong pagpapahayag, ipakita mo sa iyong kapwa na ang mabuting asal ay nakikita sa pagsasalita at ipinamamalas ng tamang gawa. Anumang kabutihan ang laman ng puso mo kung ang lumalabas sa bibig mo ay hindi maganda. Hindi rin ito magiging kaaya-aya sa mata ng iba. Subalit kahit pang iyong puso ay puso ng isang tao na hindi gaanong mabuti, subalit ang lumalabas sa iyong mga bibig ay puro kabutihan, tandaan mo na ikaw ay makakakuha ng mabubuting mga kaibigan. Tatandaan mo na ang tao na nagtatago sa kasinungalingan ay parang nagtatago sa katotohanan. At ang tao naman na nabubuhay sa katotohanan, umiiwas sa kasinungalingan. Yun lamang sana, Francis Leo Marcos, kung hindi mo man tanggapin ang aking salita sa pagkakataong ito, ay huwag mo naman akong pagwiwikaan ng masama, sapagkat hindi naman ako nagsisimula ng kaguluhan sa pagitan nating dalawa. Manapay nagbibigay ako ng payo sa mga pamamaraan ng ipinapayo ko sa iyo ay dinaanan ko na. Kung baga, kahit na mayaman ka at mahirap ako, kahit na maimpluwensya ka at ako na may hindi, tandaan mong sa mabuting pananalita sa pamamaraan na ipinagkakalob sa kanyang kapwa, tayo bilang kapwa mga Pilipino ay higit na aani ng kabutihan sa ating mabuting ginagawa. Maraming salamat.